may paksyon ba talaga sa mga DDS? And how would it affect yung 2028 dynamics? In the past kasi, pag pinagsabing paksyon, meron kayong bahagi kayo ng isang kilusan o isang partido o isang simulain, di ba? Na may iba-iba kayong appreciation doon sa pinaniniwalaan nyo. Ito, wala namang pinaniniwalaan eh. No? Kaya hindi ko kagad siya pwedeng sabihin na paksyon. No? Ano siya? Natin dahil yun yung mas naunawaan ng marami. Pero usually, pag sinabi mong paksyon, no, meron kayong pinagkaisahan na politika. At batay doon, ay meron kayong iba't ibang appreciation doon sa politika nyo. Ito, kwan lang talaga. Parang insulto siya sa paksyon. No? Bakas-bakas lang. Parang nakaka-insulto siya sa mga paksyon. Wala namang kasing yung pagmumula natin na meron kayong pinagkasunduan, di ba, na gusto nyong gawin. Yun yung basehan ng paksyon. Tsaka meron kayong pinagkasunduan na paraan para puntahan yon. Ito kasi parang hindi ko gets ko ano yung basihan. Diba? Hindi ba pwedeng hindi ba pwedeng to, parang ito yung metaphor? Parang lahat kayo sumasamba sa isang puon, pero kanya-kanya kayong simbahan. Posible. Yung sekta. May isang sekta kayo. Di ba? Tapos nagkakaingitan kayo dahil yung isang grupo gusto mas malapit sila sa leader, no? Yung sekta. No? At yung isa, feeling niya ay naitatabi siya. Baka yun pa yung mas accurate rather than factions. Dahil yung factions connotes something political. No? Connotes a vision, an ideology, a belief. Ito hindi hindi simple siyang belief eh. Ito ay very personal. Kaya nakita mo a month ago, nag-aaway na tungkol sa ang pinag-aaway na mana. No? Ang sabi ng Vice President, yung nanay ko lang ang pinakasalan. Kahit sila ay naghiwalay, siya lang ang pinakasalan. Yung iba ay mga girlfriend lang. Parang gano'n, di ba? So, mahirap tawagin yun na paksyon. Diba? Yung mga ibang girlfriend. Di ba? Pero alam mo, pinag-aawayan dyan ay yung mana na. Yung leg na nakadikit sa mana. Akala ko mahirap yan. Bahay, di ba? Nagsimula yan dun sa bahay, di ba? Na merong for sale na sign. Tapos nagulat yung mga anak sa yung first set na bakit daw binibenta. Tinanong daw sa tatay nila, wala daw sinasabing ibebenta. Tapos biglang nawala yung sign. Kasi ang sabi naman daw ng common law wife ay kailangan na daw ibenta. Ewan ko kung anong nangyari kasi nawala na lang yung sign tapos namatay na lang siya. Hindi ko alam kung anong pinagkasarhan nila dyan sa usapan na yan. I may be wrong, pero halimbawa, si Hanilet mukhang mas identified kay Harry tsaka kay Maharlika. Ganun ba? I may be wrong, pero nandun sila sa paksyon na yun. Paksyon. At tandaan natin na dati, lahat sila ay one big happy paksyon hanggang hindi. Diba? Hanggang hindi na lang. So may ganun dynamics kaya may kaaway si Harry Roque from among the DDS group. Yes, no? Dahil kasi mas na-identify siya kay Hanilet na ang balita ko ayaw na papasukin ni Kaufman doon para dumalaw, no? At so ganyan yung kwan. Kaya halimbawa si Kaufman mas nakadikit kay Sara at doon sa pamilya, yung mga immediate family, no? At si Hanilet mas nakadikit kila Harry at kila Maharlika. No, parang ganoon yung nag-unfold. Siyempre, sa ilalim niyan, may mga sub-factions pa. Sub-factions? May sub-unit pa. Sub-clusters. Ganon? Dahil mga vloggers yan mga vloggers na nagkakaaway yung kaaway ni Harry Roque dito sa Humba, isa vlogger. No? Yes, na-identified kay Sara. Yung mga kasama din nung may birthday ay very active din on social media. Ganon din, mga nagsi-stream, nagla-live din sila. Tsaka meron pang isa, tawan-tawa ako kasi parang nagpapaderma siya. Meron ba rin? Nag-uusap silang tatlo. Tapos parang sinasabi niya, may withdrawal of support for Harry Roque.
Habang naka-headband siyang ganyang pang-derma at nagpapalagay ng ganyan-ganyan kung ano-ano. Tawan-tawa talaga ako. Talagang yun ang ginamit na word. I withdraw my support. Sabi ko, ay parang GMA lang, may withdrawal of support. Ganon. Imagine mo, Abby, no? Kung makabalik yung mga yan sa gobyerno. Ay, kagulo. Kagulo talaga. Tataas ulit yung kalidad ng gobyerno. Tataas ulit. Hindi, tapos meron pa. Meron pa kasi nag-aaway sila dahil sa solicitation letter. Nagsusolicit. Ina-accuse nila yung kabila na mahilig daw mag-solicit. Saan? Sa mga DDS na OFW na wala daw kamalay-malay na parang ginagatasan lang daw sila. Merong ganyan, may mga akusasyon na ganyan. Kaya talagang, masabi pa nung isa, ilalabas ko lahat ng solicitation letter mo. Dahil nga, sabi ko nga kanina, marami nag-aaway mga vloggers. At marami din sa mga vloggers na nag-aaway, bahagi ng kita nila galing sa suporta ng mga OFW. Kaya pinag-aawayan din nila yung pinanggagalingan ng suporta na yun. Pero napansin ko, si Harry Roque, publicly, defend kay Sara. Parang lagi niyang binabanggit yung pangalan na Sara Duterte. Ano ba yan? Makakatulong ba yan o effort lang yan para dumikit siya dun sa politiko na nakikita bilang susunod na presidente? Baka all of the above. Lahat. May choice pa ba siya? May choice pa ba siya ang tanong? Wala namang ibang leader yung mga Duterte ngayon. Wala naman sila ibang kandidato for 2028. So kailangan ay na pipilitin pa rin niya mapunta sa good graces noon. Kahit isinusuka na siya. Diba? Hindi. At saka hindi. Tinapon na siya, tinapakan na, no? Hindi. Pero ako ito, seriously, no? Sorry, parang nahiya ako sa ating, parang bilang isang Pilipino, na-curious ako, kung naintindihan ng mga Dutch, di ba sa Dahig nangyari yan? Kung naintindihan ba mga Dutch yun? Ano itong pinag-aawayan ng mga to? Diba? Actually, meron ng mga report na kasi yung neighborhood na yun is residential in front of kasi hindi yan hindi yan madaling puntahan. Medyo malayo siya from the tram station na pinaka malapit. So it's a residential area. Kaya meron ng mga complaints. Makikita mo dun sa ibang live na pinupuntahan sila ng police para sabihin, please doon lang kayo sa loob nung, parang may barricade Nilagyan na sila ng barricade na dito lang kayo sa area na to. Bawal yung may sound system. So meron ng mga ganong limitasyon. Yes. Kasi nga, again, it's a residential area. Yes. So medyo nakakaano na. Marami na nagreklamo. No? Kaya, siyempre, hindi naman sila huhulihin dahil sa nag-gather sila doon sa lugar. Pero, medyo asar na yung community. Dahil kung napunta kayo dyan, diba, nakapunta naman tayo dyan, Abby diba, napakatahimik ng lugar diba? Napakatahimik, napakalinis, no? Halos sublime lugar. Oo, kasi alam mo yung area na yan where that detention facility is. At San Edu nakapunta tayo dyan. Naalala mo yung napakahabang beach na meron pang lighthouse. Nandun yan sa dulo far away from, kasi para siyang resort. So the Dutch really go there on weekends to relax, no? Kasi there's a nice deck, may mga restaurants dyan. So medyo very picturesque yung part na yan ng The Hague. So hindi sila sanay sa kanyang klaseng disruption. At hindi lang siya disruption ng isang araw. Tuloy-tuloy Diba? Tuloy-tuloy every weekend talaga meron silang gathering. Ang concern ko, nagre-reflect yan sa mga Pilipino. Baka isipin ng iba, ganyan ang mga Pilipino. Diba? Hindi naman lahat yan. They can make that distinction na hindi. Ito yung mga solid Duterte supporters lang, diba? Baka akala, ganyan ang lahat ng mga Pilipino. After 6 years ni Digong, baka may ganun ng hatol Ganun ba? Hindi mo na masisi. Hindi mo na masisi kung ganun yung magiging perception.